no? Na alam mong tama ka talaga eh, gusto mong sabihin. Diba? Yung gusto mo talagang sabihin kasi alam mong tama ka. Nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Diba? Parang ganun. Pero hindi pala. You don't need to win the argument every day or always. Hello everyone, I'm Rosie and welcome to Journey of Faith. Today, pag-usapan natin ng Word of God. Ito ay based sa aking journal, no, na nabasa ko at pwede ko itong ibahagi sa inyo, based of my sa journal ko na para talaga to sa akin, pero pwede din na makabless din sa inyo na i-share ko ito sa inyo. So before we start, no, kumusta ka? Kumusta kayo? No, kung saan ka man ngayon, I hope na okay ka lang, no? I hope you're doing well. And of course, shout out muna tayo before we go to our topic. Shout out sa lahat. Mega shout out to all of you, sa lahat na nag-comment, no? And also, may babasahin din tayong comment. No, thank you so much sa lahat-lahat nagsuporta. And also, I want to read this comment to official. Kukuha ako ng isang nag-comment doon, basahin natin kung ano yung sinabi niya, no, sa comment. So, basahin ko kang brother or my friend Brad Borgin, no? Ang comment niya dito is, OMG Rosie, your channel keeps getting better and better. You are going to do wonderful things for mankind. I'll keep praying for you. You are amazing and will soon be too popular to remember me. So, mega shout out to my friend Brad Virgin. No, thank you so much for that wonderful, amazing na words na galing sa iyo. So, kung gusto niyo gusto niyo din i-shout out kayo sa next video ko, mag-comment lang kayo sa mga videos natin na ina-upload, no? Thank you again so much sa inyo dahil diyan, no, nabigyan ako ng inspiration to keep continue sa ginagawa kong ito. Sana'y ma-inspire kayo, no, sa mga video na ina-upload ko. Okay, are you ready? Let's start our topic. Have you ever said something when you're angry and then suddenly parang, ay, nagsisi ka dahil bakit mo yung sinabi? No, hindi ka nag-iisa. No? Hindi ka nag-iisa. We all experience that. At dito, pag-usapan natin at we can learn kung paano natin i-handle yung mga bagay at tuturuan tayo by God's grace, tuturuan tayo ni Lord kung paano i-control yung ating emotion when comes na galit tayo or out of our emotion. Once na may nasabi na tayo, hindi natin ito maibabalik pa. Kasi nga nasabi na natin. Proverbs 13:3 NLT version, those who control their tongue will have long life. Open your mouth can ruin everything. No, control their tongue will have long life. So pag nag-control pala tayo sa ating sasabihin, we have long life. No, ano bang ibig sabihin? Ano ba yung ibig sabihin nito? Na sometimes our words can the reason or the cause of problem or blessing. Yung ating words. Kapag galit tayo, kahit ano na lang yung sinasabi natin. Gaya nga sinabi, control your tongue. Dahil pag galit tayo, doon lumalabas ang mga words na hindi dapat, no? Or sa ating sarili, no? Dapat yung sinasabi natin sa ating sarili ay maganda. Hindi yung mga curses. So pag galit tayo, pag nasasaktan tayo, 'di ba? Na makasabi tayong hindi maganda. So ang verse na binasan natin, it reminds us, control your tongue is a wisdom. Kailangan lang natin i-control kung ano yung sasabihin
natin dahil hindi na nga maibabalik pa kung ano yung sinabi. No, sabi dito sa Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. So choose. No, those who love to talk will reap the consequence. So choose life. Kasi yung words natin, di ba pag sinabi natin sa ating sarili, maganda tayo, mabait tayo, matalino tayo, it gives life sa atin, no? Ma-encourage ka, magbigyan ka ng hope dahil na-receive mo yung magandang mga salita. And then when you encourage yourself, we can also encourage others. Kasi nga kung anong meron ka, yun lang din yung maibibigay mo sa iba. So kung puro hindi maganda yung sinasabi natin sa bibig natin, yun din yung maibibigay natin sa iba. So una, sarili natin, we speak life sa ating sarili. We speak blessing sa ating sarili. Like confident, beautiful, I can do this, no? This is all temporary, all positive. It's not perfect ang life natin or ang sarili natin. Pero wag natin tignan kung ano yung wala sa atin, yung mga mistakes natin. But instead, gamitin natin yung weakness natin to become our strength. No? Ating i-boast pa na alam mong mahina ka dyan. Example, sa pag-study, mahina ka sa math, no? I will learn this, I can learn this, no? Sabihin mo, mag-study ako para maka-learn ako. Kino-compare mo yung sarili mo sa iba dahil maganda siya, hindi ka maganda. Maganda ako, no? Kagaya ko, hindi naman ako yung height ko. Pero hindi ko tinitignan yun. Kasi nga, I accept that hindi ako matanggat, pero hindi naman doon nakabase ang lahat. No, I am small but terrible. Praise God, no? To God be the glory. No, kung ganun. So kung yung mga words natin, we can either encourage others or we are the cause of trouble to others. No? So dapat yung lumalabas sa ating bibig, makakabigay tayo ng encouragement sa iba. Hindi tayo ang dahilan ng trouble o division dahil sa sinasabi natin. Dahil sa mga sinasabi natin na maganda, we can feel love, no? Or even we can give hope sa ibang tao pag puro encouragement yung sinasabi natin. At of course, no, ang words can make hurt or discourage or even destroy a relationship. Kaya ingatan natin kung ano yung sinasabi natin. Kaya pwede siya maka-hurt, maka-discourage, at it can cause division or makasira ng relasyon sa ibang tao. Either sa family, sa husband, sa wife, at sa iba pa. So, powerful yung word natin. 'Di ba? Sabi sa James 1 verse 19, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. No? Quick to listen. Kailangan makinig muna tayo. And then slow to speak. Hindi yung kailangan hinaan mo yung boses mo. Hindi ibig sabihin. Kundi lahat na nasa isip natin ay sabihin natin kaagad. Hindi lahat ng argumento ay ipanalo natin. Kahit alam mo mananalo ka, pero yung relasyon mo naman ay sira, ay magpatalo ka na lang. 'Di ba? So, may ganun din na experience natin. Ikaw naka-experience kanyan, siguro. 'Di ba parang pang gusto mo na alam mong mananalo ka dahil alam mong nasa tama ka. Pero pag pinipilit mong manalo pero it can damage your relationship, ay magtahimik ka na lang.
No, minsan, no, yun ang pinaka the best na gawin natin para we can preserve or we can protect our relationship, no, sa ating anak or sa husband, sa wife, sa family, no, na alam mong tama ka talaga, gusto mong sabihin, diba, yung gusto mo talagang sabihin kasi alam mong tama ka, nasa katwiran ka, ipaglaban mo, diba, parang ganun, pero hindi pala. You don't need to win the argument every day or always. Wag mong ipanalo kung it can cause damage naman. So wag na lang. It's better na talo ka pero panalo ka naman sa relationship. 'Di ba? So sometimes instead na mag-react tayo sa sitwasyon dahil nga galit tayo out of our emotion, no? Muna tayo, post, then pray natin before we think or before we talk that person, or munang padalos-dalos out of emotion, no? Parang sa akin talaga to sinasabi ni Lord. God reminds me this, no? Tinuturuan ako ni Lord to paano mag-handle sa isang sitwasyon ba na parang dumaan ka sa ganito na parang galit ka sa tao or something conflict, tapos parang may marinig ka lang, is gusto mo na agad ipuntahan or gano'n. Pero God remind me this word na kailangan pala is to pause, to pray and think. No, let God, no, let's pray. I-pray lang kang Lord na alam mong tama ka, alam mong wala kang ginagawa, i-pray kang Lord. Dahil, Lord, si Lord yung mag-fight sa atin, no? Only we need is to still and let God, no? Dahil inano natin kang Lord, sinurrender natin, and we trust God na may gagawin talaga siya sa isang sitwasyon. Then pag sinurrender natin kang Lord, sureball din yung yung answer, at saka protektahan tayo ni Lord sa mga maaring mangyari sa atin na hindi tayo nagpadalos-dalos. So kahit sabihin mo kang Lord, nagalit ako dito Lord, galit ako ganito, na-disappoint ako sa ganito, lahat. Buti pa na si Lord yung sasabihan natin kaysa yung tao na sabihan natin, kasi nga hindi na natin pwedeng bawiin yung mga sinasabi natin sa kanila. Proverbs 15 verse 1, a gentle answer deflect anger, but a harsh word make tempers flare. Kahit na kung galit ka na, we can choose your response. Kahit na maging honest ka, pero hindi kailangan harsh. Kahit nga nag-disagree kayo kasi hindi kayo pareha ng opinion, pero hindi kailangan na disrespect mo yung tao. Na sinaktan ka ng iba, kailangan saktan mo din sila. Yung mga insultong lumalabas sa kanila, dahil gusto mo din sanang saktan siya, gusto mo din siyang insultuhin, pero dapat hindi pala. Hayaan mo siyang, kung ano may sinasabi niya, basta alam mo sa sarili mo na hindi ka ganyan. And wag mong ibato sa kanya kung ano yung binato niya sa'yo. Di ba nga, may words, bato ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay. Kasi, din yung panahon or siya mismo makarealize na mali pala yung ginawa niya. Dahil instead na magalit ka sa kanya, or magsabi ka ng hindi maganda, mga curse, mga ano pa yung isabihin mo sa kanya. Pero hindi, iba yung response mo. Diba? Na tahimik ka lang. Kasi nga, hindi lahat ng argumento ipanalo. O kailangan lang natin minsan tahimik, wag magsalita. Hindi, ibig sabihin na hindi na lang tayo magsalita. Ang ibig sabihin ko, right time ba na ito sabihin, yung hindi ka nagalit. No, pag galit ka pa, so wag mo nang sabihin. Pag hindi ka na, naging kalma ka na, so ayun, pwede mong
kausapin siya, yung family, husband, child mo, pag nakalma ka na. So, yung word for today natin is post before you speak. Kung galit ka, post. Kung yung response mo, no, sa reply, post ka agad. I-post mo lahat, no? Huwag ka munang agad-agad magagalit. At ito, no? At ay, ask yourself a question. Will my words bring life or bring more hurt to others, to myself? Life or death? But choose life. Choose to be kind. Choose to encourage yourself, ourselves, and to others. So sometimes the most powerful thing you can say is encouraging word, no? And sometimes the wisest thing you can do is stay silent and let God handle the situation. So, I hope na blessed kayo sa word na ito, no? And have you ever experienced na sinabihan ka, no, or someone encourage you, pasalamatan mo siya. Yung mga taong nag-encourage sa'yo, pasalamatan mo sila dahil sa panahon na you are down at you are doubting, may mga taong nandyan para sa iyo para encourage ka. At patawarin mo yung mga taong nag-cause or naging dahilan sa discouragement mo, sa anger mo. So, yung gawin natin, una, magpasalamat tayo kung sino man yung mga tao na in-impress ni Lord or sa'yo ngayon na nag-cause ng, nagbigay siya ng encouragement ba? In-encourage ka ng tao, hindi naman kailangan kung financial or nandyan lang siya, nakikinig siya. No, pasalamatan mo, baka kalimutan mo magpasalamat sa kanya. Pasalamatan mo yung mga taong nandyan at nag-encourage sa'yo. Sa panahon na nalugmok ka, you're down and you're doubting yourself. At also, patawarin mo yung mga taong nag-cause ng discouragement, nag-cause ng anger mo. You release forgiveness. Thank you so much, no? No, I hope na na-bless kayo today. Kung na-bless ka, don't forget to like, subscribe, and also comment para sa next video, ikaw naman yung ating i-shout out. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you, everyone, and God bless. Bye-bye.